Yawarap sa inyo dyan mga tol. Tara pag-usapan po natin ito ha. At alam po natin marami talagang nag-aabang po sa balita po na ito. Sapagkat sabi nga po, ito pong si VP Sara ay sa ngayon ha, pinahaharap na po ng Office of the Prosecutor ukol sa reklamo paugnay umano sa pagbabanta nito kay BBM. Alright, yan po yung pag-usapan natin sa video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. O siya, tara, umpisaan na po natin to. Let's go! So yun nga mga tol, no? Yan po talaga ang marami. Alam po natin sa mga kababayan po natin ang nag-aabang kung ano ba yung mangyayari po dito sa mga kaso na isinasampa o iniimbestiga po dito, no? I don't know kung may kaso na ba talaga siya talaga ngayon, no? Yung hinggil po sa iba't ibang mga issue katulad po ng confidential funds. Pero kung ano man po yan, no, kung alam po ninyo, comment down below, no. Pero ako po sa aking pagkakaunawa, umuusad po yung investigasyon po dito. At dito nga po ay partikular sa sinasabi po dito, ito po ay kaugnay yung sinasabi nga po na inisyuhan na ng summon o paghingi, hahanap sa kanya na siya ay humarap. Yan po ay natanggap na po, sabi po ni Vice President Sara Duterte, no? At yan po ay mula sa Office of the Prosecutor, kung saan ay alam po natin na kapag may ganyan ay umuusad na po yung pag-iimbestiga dito. Patungo po yan kung talaga po siya ay makakasuhan po dito o may kaso na po, no? Anyway, ano man po yan, panoodin po muna natin itong balita nito bago ang lahat. Nakatanggap si Vice President Sara Duterte ng summons mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa bise, pinahaharap siya kaugnay ng reklamong inihain ng NBI, kaugnay ng sinabi niya noong Nobyembre na pagpapapatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at House Speaker. Nilinaw kinalauna ng bise na hindi ito pagbabanta, kundi bilang pagdidiin sa umunoy banta sa kanyang seguridad. Ang summons kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulyon. Anya, nakaschedule na ang preliminary investigation sa May 9 at sa May 16. Ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa atin. Sara Duterte. Alright. Alright mga tol, yan po ang mainit po na balita kung saan talaga pong nakatanggap na po si Vice President Sara Duterte ang summons o summon na siya'y pinahaharap na po ngayon ng Office of the Prosecutor ukol sa reklamo kaugnay ng umano'y banta nito kay PBBM. Yan po yung kanyang naging issue po. Pero dito, no, nung lilinawin po natin, makikita na ang kalagayan po na ito ay pagkakaroon ng sabi nga preliminary o umpisa ng pag-iimbestiga po dito sa kaso po niya na kakaharapin. Kung sakasakali po ay yan po yun. Magiging problema po na makikita po natin dyan dahil sa kalagayan po ng mga Duterte at mga supporters po nito. Ito po yung malaking balakid sa kanila sapagkat ito po ay mas makikita mong mas seryoso na. Diba? Alangan namang may panawagan sa yung ikaw ay harap at hindi ka harap, ikaw mismo gagawa ng problema. Pero dito po, no? Mukhang wala na pong pag-iiwasan at papalapit po na papalapit yan. Kaya ano nga po bang makikita natin dito para po sa akin ay isa po tong malinaw na bagay na indikasyon po na ang justice system po natin
ay umuusad, umuubra, gumagana. No? Yung iba nagtatanong bakit dinala yung ating dating Pangulo sa ibang bansa kung may batas pa dito, para daw wala na. No? Pag sa kanila meron, kaya okay lang magstay dito, pero pag sa ibang mga usapin, sasabihin nila wala, parang wala ng rule of law. Tapos ngayong ipinadala yung ating dating Pangulo doon, sinasabi nila meron daw, may batas naman, meron namang gobyerno dito. Lagi po natin sinasabi na iyon po ay pakikipag-coopera po natin sa international community, especially sa Interpol, na kung tayo po hindi makipag-coopera, tayo po yung kawawa riyan. Hindi po maunawaan ng iba na pag tayo po ay hindi naging maayos ang ating relasyon, no? Makikitungo sa Interpol at international communities, isa po tayo sa maaari maapektuhan po niya ating bansa po mismo. No, imagine hindi ka parte ng Interpol or ng international community. Anong klaseng bansa ka, no? Pag mayroong gumawa ng krimen dito, lumipat na ng ibang lugar, ay tapos na. Absuelto na. No? Kakayod na ng gusto ang ating gobyerno para habulin. No? Solo flight, ganun ba? Hindi. Kaya po mahalaga po yung international community. Kabilang po riyan yung ICC, International Court, Interpol at iba pong mga katulad pa nito. Bakit ko po ba nabanggit yon? Ito po ay panahon, oras, araw na makikita at nakikita po natin na meron pong umuusad na kaso sa ating umuusad na gobyerno, justice system sa ating bansa. Hindi po tayo kumbaga napapariwarang bansa. Tayo po ay nasa maayos, no? Siyempre sa tulong pa rin ng Diyos yan, nasa maayos po tayong kalagayan na hindi tayo walang gumaganang sistema. Nag-i-exist po yung bansa natin at meron pong pagpapatupad, paglalagay, pagsasagawa po ng katwiran po riyan. At dito wala pa naman pong hatol dito, no, kung siya po ay guilty or not, pero it's a good news na iimbestigahan, dahil kung meron nga, kung siya nga po ay guilty, marapat po siyang harapin po niya talaga yung kaso. Kung wala, 'di ba, absuelto o ano man, di walang problema kung wala talaga, 'di ba? Ganun lang naman 'yun yung mga tao away-away pa, 'di ba? Saka kayo mag-react kapag wala yung tao na kinasuhan wala talagang kasalanan. Diba? Kung may probable cause, kung merong ebidensya, matibay na ebidensya, proof ng grounds para siya halimbawa ay ma-impeach o makasuhan, wala po tayong magagawa. Doon po tayo sa tama, sa katwiran. Kahit na nagmamahal ka sa tao, dapat nasa tama ka pa rin pag-iisip, hindi puro damdamin po tayo. No, tama ba? Tama? Alright? So ngayon, kung ano mang masasabi mo sa video na to, comment down below. Pag-usapan natin patuloy yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.